Ipinasapina ng CIDG ang lahat ng dumalo sa training sa Aurora na ikinamatay ng mga Ateneo player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang sabi naman ng NBI, maituturing pa rin krimen kung may kapabayaan sa pagkasawi ng dalawang atleta. Saksi si June Veneracion. Isang candle lighting vigil ang isinagawa ngayong araw sa loob ng campus ng Ateneo de Manila University bilang pag-alala kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Naroon ang Ateneo men's basketball team kasama ang head coach na si Tab Baldwin. Ito ang unang public appearance si Baldwin mula nang mangyari ang trahedya sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nalunod ang dalawang basketball players. Ipinasapina na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang lahat ng mga dumalo sa training. Gayon din ang may-ari ng resort kung saan ginawa ang training, ang lokal na pamahalaan at driver ng bus na sinakyan ng team. Inaalam ng CIDG kung sino ang may criminal liability. The CIDG under the law has contempt powers. We're asking them nicely in the interest of justice kasi may dalawang taong namatay. We wanted it to be always to be an airtight case so that we can also give justice doon sa pamilya. Humiling na rin ang CIDG sa Department of Justice para maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga tinawag nilang persons of interest. Pero hindi na nila pinangalanan ang mga ito. Kasama rin sa iniimbestigahan ang mga hindi pinangalanang school official na kasama raw sa naghatid sa team sa Dipakulaw. What we are trying to establish is the school authorities concerned have prepared for the safety and medical needs of the athletes. Ipapatawag din ng PNP CIDG bilang mga testigo ang mga dating player ng Ateneo men's basketball team na nakaranas din ng hirap sa team building at training sa probinsya ng Aurora. Nang mangyari ang trahedya noong Lunes ng hapon, kabilang daw sa mga inabutan ng mga police investigator sa pinangyarihan ng insidente, si Coach Baldwin. Nasaan po ba si Coach Tab Baldwin nung naabutan po ng mga investigator nyo? Kasama po siya sa grupo na nag-rescue. Pero hindi na raw nagawa ng mga investigador na makausap si Baldwin. Sa halip, ay dalawang miyembro na lang ng coaching staff ang humarap sa kanila. Hiniling din ng pamilya ni Baterbonia ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Coach Baldwin sa kopya ng sulat na ibinigay ng kanilang abogado sa GMA News. Sinabing hawak ni Baldwin ang mahalagang impormasyon tungkol sa nangyaring training. Ang kanyang pananatili sa bansa ay kailangan para mapigilan ang anumang delay o pagkawala ng ebidensya. Sinampi na rin si Baldwin ng Department of Labor and Employment para masuri ang kanyang employment status bilang dayuhang nagtatrabaho sa Pilipinas. Tanong ng chairman ng Philippine Sports Commission na si Patrick Gregorio sa isang pahayag, nasaan ba raw si Baldwin at bakit hindi siya nagsasalita? Ang nangyari daw ay isang national concern. Bilang respeto raw sa pamilya ng mga namatay na atleta at mga Pilipino, kailangan daw lumabas si Baldwin. Sa pahayag ng Ateneo de Manila University, sinabi nitong sila mismo ang humiling kay Baldwin na huwag munang magbigay ng mga pahayag. Ito raw ay para mahayaan munang umusad ang mga opisyal na proseso at malaman ang tunay na nangyari. Ang pananahimik daw ni Coach Baldwin ay hindi dapat ituring na wala siyang pakialam o malasakit. Inuuna lang daw ng universidad ang paghilom at due process bago ang pagtalakay ng isyu sa publiko. Pagkatapos ng masakit na nangyari, pinayuhan daw nila si Baldwin na tutukan ng emotional at psychological welfare ng mga manlalaro, coach at staff na naapektuhan ng insidente. Gayon din ang kanyang sariling pagdadalamhati. Ayon sa Ateneo, rerepasuhin din daw nila ang mga umiiral na athletic protocols. Batay sa mga nakuha nilang impormasyon sa mga nasa team building, nagko-conditioning exercises ang grupo sa mababaw na bahagi ng dagat nang bigla silang hampasin ng malalaking alon. Nakaahon daw ang ibang players, pero natangay sina Baterbonia at Adili. Pagdiin ng Ateneo, walang anumang weights o pabigat na ginamit sa aktibidad. Siniguro ng universidad na nakikipagtulungan sila sa lahat ng investigasyong ginagawa ng mga otoridad. Habang umuusad ang investigasyon, nakalive din sina Baldwin at team manager na si Epok Kimpo. Nagsasagawa rin ng investigasyon ang Commission on Higher Education. Nakipagpulong sila sa Ateneo de Manila University Crisis Management Team at dito nalaman na 24 ang student athletes na kasama sa team building at training camp.
7 ang mga coach at staff members. Sabi ng CHED, aalamin nila ang katotohanan para may mapanagot at magkaroon ng mga pagbabago para hindi na maulit ang trahedya. Kanina, voluntaryong nagtungo ang may-ari ng resort sa NBI kasama ang kanyang abogado at ilang staff. Ayon sa abogado ng resort owner, nag-book sa resort ang basketball team ng Ateneo para sa isang team building. Binubuo raw ito ng mga player at kanilang coaches. Part of the briefing and the engagement or the booking that there will be no photos or videos taken. Base lang po sa kwento ng mga kliyente natin, ano yung na-observe nila before yung insidente nangyari? Anong ginagawa ng grupo po? Well, normal team building activity. I've seen some videos and they looked normal, happy. I cannot say that it's an initiation activity or a hazing activity packaged as team building. I cannot confirm or deny that. Alam daw ng basketball team ng Ateneo ang sitwasyon sa lugar. Bukod daw kasi sa reminder ng resort sa mga possible risk, hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng team building sa nasabing resort ang team ng Ateneo. As far as your client is concerned, wala kayong pagkukulang. Of course, all the necessary precautions were there. And again, let me reiterate that this is not the first time that the Ateneo men's basketball team stayed in the resort. They've been booking, I think, for the past 3 years na. Lifeguard. Yes, merong lifeguard. In fact, first responder yung lifeguard nung resort. Ayon sa NBI, nagpadala na sila ng task force para imbestigahang mabuti ang lahat ng mga anggulo. Kahit pa raw sinabi ng Aurora Police na wala silang nakitang indikasyon ng foul play. Sabi ng NBI, kung wala mang foul play, hindi nito nasasagot ang tanong kung ang pagkamatay ni Baterbonia at Adili ay resulta ng kapabayaan sa pagsasagawa ng nasabing training. Sa ilalim ng Article 365 of the Revised Penal Code, ang pagkamatay dahil sa kapabayaan ay isang kriminal na bagay na walang kinalaman sa intensyong makapanakit. Ayon sa NBI, kapag ang aktibidad ay inorganisa at pinahintulutan ng paaralan para sa mga estudyante, ang mga namamahala sa nasabing aktibidad ay may responsibilidad sa pangangalaga sa mga kalahok. Kabilang daw sa mga anggulong titignan ay kung ang panganib ng lokasyon at ang kondisyon ng dagat ay na-assess ng mabuti. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.